Hello Sir Casper at mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon. Bata pa ako nung nangyari ang pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. Nagsimula yon noong nakatira pa kami sa Siquijor. Sa luma naming bahay na hindi ko alam kung matatawag bang bahay dahil tagpi-tagpi lang. 7 taon pa lang ako noon. Panahong Mario pa ang tawag sa akin ng mga tao. Tunay ko pang pangalan at hindi pa ang bansag na nasa akin na ngayon. Madalas akong maglaro mag-isa. Sa dami kasi naming magkakapatid, natuto kaming magkaroon ng kanya-kanyang mundo. At ang paborito kong pwestuhan ay ang bakanteng lote sa gilid ng bahay namin. Wala namang espesyal doon. Puro puno lang ng saging, mga ligaw na damo at isang napakalaking punso. Mahilig lang talaga akong magbungkal ng kung ano-anong basura roon at laruin ang mga lata. Tipikal na gawain lang ng isang bata. Lagi akong napapalo ni nanay kapag nalalaman niyang naglalaro ako roon tuwing tanghaling tapat. Hindi lang basta palo. Yung palo na may kasamang sermon na parang walang katapusan. Sabi niya, yun daw ang oras na lumalabas ang mga engkanto, duwende, at kung ano-anong nilalang na hindi basta-basta nakikita ng mga mata ng tao. Ayon pa ni nanay, kapag naabutan ka raw ng mga yon, pwede kang mapasama, pwedeng magkasakit ng biglaan, mawala ang boses, o kaya ay tuluyang hindi na makabalik sa bahay. Bata pa ako noon, kaya imbis na matakot, mas lalo pa akong naging curious. Sa totoo lang, kapag nakikita kong seryoso si nanay habang nagkukwento, pakiramdam ko para akong nanonood ng kwento sa radyo o nakikinig. Yung tipong kinakabahan ka pero gusto mo ring marinig hanggang sa dulo. Pero kahit paulit-ulit ang babala niya, parang may kung anong humihila sa akin. Pabalik sa bakanteng lote. Ewan, pero mas komportable talaga ako doon maglaro. Tahimik kasi at malamig. Walang ingay ng mga kapatid ko. Walang utos ni nanay. At walang istorbo. Ako lang. Mga laruan kong gawa sa lata. Mga plastik ng candy na ginagawang pera. At yung kakaibang katahimikan ng lugar. Napagsasabihan din ako ni nanay na baka raw maraming duwende ang nakatira sa mundo. Oo, yung punso sa amin ay mundo ang tawag. Lalo na at napakalaki nito at mukhang matagal nang nandoon. Sabi niya, ang mga duwende raw ay may ugaling mag-alaga ng kanilang lugar. At ayaw na ayaw nilang may gumugulo o nagdudumi sa paligid nila. Kaya dapat daw ay wag na wag akong lalapit doon at lalong wag iihi malapit sa punso. Kung sakali man na mapadaan ako, kailangan kong magdahan-dahan at mag-ingat sa bawat yapak habang mahinang nagsasabi ng tabi-tabi po para magbigay galang at hindi sila magalit. Minsan pa nga idinagdag ni nanay na kapag nainis ang duwende, may kapalit daw yon. Maaaring magkasakit ka ng walang gamot na makakapagpagaling o kaya bigla ka na lang mawawala na parang bula. Siyempre, bilang bata, kalahati natatakot ako, pero kalahati mas lalo akong naintriga sa punso na yon. Kasabay din ng paglalaro ko roon ay ang unting-unting paglalala ng relasyon ni nanay at tatay. Sa hirap ng buhay namin, imbis na magtulungan, nagagawa pang maging mabisyo at sugalero si tatay. Madalas siyang umuuwing lasing, amoy alak at usok ng sigarilyo. Sabay may dalang init ng ulo mula sa mga talo niya sa sugal. At sa tuwing mangyayari yon, si nanay madalas ang nasasaktan.
Hindi lang sa salita, kundi pati sa kamay ni tatay. Bilang bata, hindi ko lubos maintindihan kung bakit kailangang ganito ang buhay namin. Kaya marahil mas gusto kong magtagal sa bakanting lote at maglaro mag-isa. Doon kasi kahit papano, walang sigawan, walang iyakan, at walang sakit na naririnig ko. Gabi-gabi sa loob ng bahay. Kapag may hinanakit ako, sa bakanting lote ko yun inilalabas. Parang akong tanga nun, nagsasalitang mag-isa habang nakaupo sa tabi ng punso. Doon ko ikinakwento ang mga tampo ko sa mga kapatid ko, ang mga inis ko kay tatay, at ang mga awa ko kay nanay. Wala namang sumasagot, pero pakiramdam ko ay may nakikinig. At sa tuwing matapos akong magsalita, parang gumagaan kahit kaunti ang dibdib ko. Para bang may umayakap sa akin kahit wala naman akong nakikita. Hanggang sa isang gabi, malakas ang ulan. Abala kami ng mga kapatid ko sa paglalagay ng timba at tabo sa mga tulo sa bubong. Dahil sa dami ng butas ay delikado para sa mga maliliit ko pang kapatid na baka mabasa at magkasakit. Nung biglang umuwing lasing si tatay, basang-basa at amoy alak. Ang ulam na pinagpaguran ni nanay, galing sa kakarampot na kinita niya sa labada, ay kinain ni tatay mag-isa, na para bang wala ng ibang tao sa bahay. Nagalit si nanay, dahil para sa lahat sana iyon, pero mas nagalit pa si tatay. Walang awa na binugbog si nanay sa harapan namin mismo. At doon ay sigaw kami ng sigaw, pero malayo kami sa kapitbahay. Sinubukan siyang awatin ng mga kuya ko, pero pati sila ay hindi nakayanan ang lakas at galit ni tatay. Ang ingay ng ulan sa bubong at halos natabunan ng iyak at sigaw sa loob ng bahay. Hindi ko kinayang nakikita ko. Basta, parang sasabog na lang ako sa galit, takot at lungkot na hindi ko maipaliwanag. Umalis ako at lumabas ng bahay nang hindi nag-iisip. Wala na akong pakialam kung magkasakit ako sa lakas ng ulan. Wala na rin akong nararamdaman noon kundi bigat sa dibdib at hirap sa paghinga. Para bang may mabigat na batong nakapatong sa loob ko. Tumakbo ako papunta sa bakanting lote. Tinatahak ang madamong daan na halos lumulubog ang paa ko sa putik. Sa ilalim ng mga gabi ako sumilong. Manipis ang mga dahon pero sapat para kahit papaano'y makalayo sa bagsik ng ulan. Basa pa rin ang katawan ko mula ulo hanggang paa. Nanginginig ang tuhod at ramdam ko ang lamig na unti-unting tumatago sa balat ko. Umupo ako sa basang lupa. Hindi iniinda ang putik na kumakapit sa shorts ko. Doon ako tuluyang bumulwak. Iyak lang ako ng iyak. Wala nang pakialam kung marinig man ako ng kung sino. Sa bawat hagulgol ko, parang mas bumibigat ang katawan ko. Pero mas gumagaan naman ang dibdib ko kahit kaunti. Nakayakap ako sa sarili ko, nanginginig, habang ang ulan ay unti-unti nang kumakalmot sa paligid. Hindi rin nagtagal, sinundan ako ng dalawa kong ate. Naiintindihan nila ang nararamdaman ko, kaya hindi nila ako pinagalitan. Tahimik lang silang lumapit, tsaka ako inalalayan pa uwi. Pagkarating sa bahay namin, wala na roon si tatay. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Si nanay naman ay inasikaso ng iba ko pang mga kapatid. Inuupunasan at pinapahiga habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa labas. Kapag nangyayari ang mga ganitong bagay sa pamilya namin, mas lalo akong nagkakaroon ng lakas ng loob na magpursige balang araw. Gusto kong mabigyan sila ng magandang buhay. Isang buhay na malayo sa gulo, iyak at gutom. Kahit imposible at parang suntok sa buwan,
lalo na't hikaos kami, maging sa pag-aaral. At marami pa kaming magkakapatid. Makapit pa rin ako sa pag-asa na may araw na mababago ang lahat. Ilag na talaga ako kay tatay noon pa man. Ni minsan hindi niya ako niyakap o kinausap ng may lambing, tulad sa nakikita ko sa ibang pamilya. Wala kaming sandaling magkasama na masaya. Wala kahit isang alaala na pwede kong balikan at sabihing, mabait si tatay sa akin. Ganoon din naman ako sa kanya. Hindi ko rin siya nilalapitan o kinakausap. Parang may malaking pader sa pagitan namin na hindi na mababasag. Kapag nasa bahay siya, kusa na akong umaalis at nagtatago sa kwarto. Minsan ay lumalabas na lang para maglaro kahit saan, basta't hindi ko siya makasama. Pangit man pakinggan para sa inyo, mga kaaswang. Pero malaki ang galit ko sa kanya. Hindi lang dahil sa mga ginagawa niya kay nanay, kundi pati na rin sa pananakit at pang-aalipusta niya sa mga kuya at ate ko na hindi naman ganoon kasakto ang edad. Bale kasi sunod-sunod lang kami. Kumbaga, wala pa sa wastong gulang ang mga ate at kuya ko. Sa mura kong edad, natutunan ko nang iwasan siya at huwag asahan ang isang bagay na alam kong hindi niya maibibigay. Walang iba kundi ang pagmamahal ng isang ama. Kung kayo naranasan yung pagmamahal ng isang ama, pasalamat kayo. Kasi sa akin, never. May isang araw na nandun si tatay at walang ganap sa pangingisda, kaya ko manatili sa bahay. Kaya maghapon din akong tumatambay sa bakanting lote. Bit-bit ang isang supot ng tinapay. Doon ako kumakain habang naglalaro. Walang iniisip kundi malayo sa presensya niya. Habang abala ako sa paglalaro at pagmuya, sa hindi ko inaasahan ay may narinig akong maliit na boses. Mahina lang ito, halos tinatangay ng hangin. Pero malinaw na malinaw sa pandinig ko, na parang nagmumula pa malapit sa punso. Paggalingon ko, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. 3 maliliit na tao at halos kasing taas lang ng tuhod ko. Mapuputi ang balat nila, makinis na parang balat ng sanggol, pero kakaiba ang anyo. May kalakihan ang kanilang mga mata, bilog na bilog at kumikislap na tila ba may lihim na alam. Matutulis ang kanilang tainga at lahat sila'y nakasuot ng kasuotan kulay berde, parang hinabi mula sa pinagtagpi-tagbing dahon, damo at mga hibla ng puno. Ang isa ay may maliit na sombrerong bilog na bahagyang natatakpan ang kanyang noo. Ang isa na may hawak na patpat na parang tungkod. At ang isa pa ay may maliit na supot na nakasabit sa balikat. Nawari may puno ng kung anong kayamanan o pagkain. Nakatitig silang 3 sa akin. Tahimik, hindi kumukurap at para bang sinusuri ang bawat galaw ko. Sa normal na pagkakataon, siguro isisigaw na ako o tatakbo pabalik ng bahay. Pero ewan ko ba sa mga sandaling iyon, parang may humaharang sa takot ko. Hindi ko talaga alam kung bakit ganun ang nararamdaman ko nun. Gusto kong magulat, gusto kong sumigaw, pero wala. Ang gaan ng pagkaramdam ko. Para bang matagal ko na silang kakilala at ngayon lang kami muling nagkita. May kung anong init at kuryente sa hangin at imbis na kaba, kakaibang kapanatagan ang dumaloy sa akin. Maya-maya pa humingi sila ng tinapay. Sabay-sabay na tumingin sa supot na hawak ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kusa kong inaabot sa kanila ang ilang piraso. Umupo silang 3 sa damuhan, magkakatabi, at agad na kumain na para bang matagal na silang hindi nakakakita ng ganoong pagkain. Napatulala na lang ako noon habang pinapanood ko sila.
Maliliit ang kamay nila, pero ang bilis at ang gana nilang kumagat sa tinapay. Habang umunguya, kita ko sa mga mata nila ang sobrang saya. Yung tipong simpleng bagay lang pero parang napakalaki ng halaga. Sa bawat ngiti at halakhak nila, para bang may kakaibang liwanag na bumabalot sa paligid. At nakalimutan ko na kung bakit ako naroon sa unang lugar. Hanggang sa unti-unting nagbago ang paligid. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero ramdam ko, wala na ako sa bakanting lote. Parang humupa ang hangin at ang mga puno ng saging ay napalitan ng mas matatangkad na puno na hindi ko pa nakikita kailanman. Ang damuhan ay naging mas luntian at makapal at ang amoy ng lupa ay mas sariwa. Halos nakakalasing. Inilibot ko ang paningin ko sa paligid. Ibang-iba na ang tanawin. Mas lalo pang dumami ang mga duwende. Samot-saring anyo. May matataba, may payat. May mahahaba ang balbas. May nakasuot ang sombrerong matolis. At may mga babae ring duwende na may palamuting bulaklak sa buhok. Mahirap tandaan ang bawat isa. Pero sa kabila ng pagkakaiba nila, may kung anong pagkakapareho sa mukha. Parang magkakaanak lahat. Nakakapagtaka lang, pero wala man lang na isa sa kanila ang nagulat sa presensya ko. Imbis na pagtinginan ako ng may pagtataka, para bang sanay na sila na may isang batang katulad ko roon, na para bang matagal na nilang hinihintay ang pagdating ko. Agad akong tumingin noon sa tatlong nauna kong nakilala. Halos manginig ang boses ko. "Huwag niyo akong kunin," sabi ko. Halos pabulong pero nanginginig. Biglang sumagi sa isip ko ang mga kwento ni nanay. Yung sabi niya na kapag dinala ka ng mga duwende sa lugar nila, mahirap ka nang makabalik. Naramdaman ko yung kaba na kanina ay wala. Bigla na lang gumapang sa dibdib ko. "Gusto ko nang umuwi. Tulungan niyo ako makauwi." Dagdag ko, halos naiiyak na. Para bang natakot akong baka sa isang iglap, mawala na lang ako sa mundo na kilala ko. Kahit ang paligid ay maganda at parang galing sa panaginip, mas nanaig yung takot na baka hindi na ako makita ni nanay at ng mga kapatid ko. Hanggang sa magsalita yung tatlo. Ang una, na may hawak na patpat, ay tinawag ng isa sa kanila na lumbat. Yung mataba at laging nakangiti ay bulik. At yung isa namang tila pinakabata sa kanila na may maliit na sombrero ay si Siyapi. Sabi nila ibabalik nila ako. Huwag daw akong matakot. Wala raw silang balak na saktan ako. Gusto lang nila na may makasama at makalaro kahit sandali. "Palilipasin lang ang oras mo rito, Mario. Kasi naaawa kami sa iyo. Lagi ka naming nakikitang mag-isa sa labas ng punso," malumanay na sabi ni Lumbat. Nagkatinginan silang tatlo at doon ko narinig yung sumunod na sinabi ni Bolik na parang tinamaan ako sa dibdib. "Alam namin kung bakit ka naririto. Hindi mo gustong makita ang tatay mo." Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko na kailangang magpaliwanag sa kanila. Kasi totoo naman. Alam nila. Nakikita pala nila lahat-lahat. Ang pag-iwas ko sa bahay. Ang pagtakbo ko tuwing nandyan si tatay. At ang lungkot ko sa tuwing nakikita ko si nanay na nasasaktan. Sabi nila mabuti daw akong bata. Ayaw daw nila akong makitang nasasaktan. Kaya hindi nila kailanman gagawin sa akin ang mga nakakatakot na sinasabi ng matatanda tungkol sa mga duwende. "Hindi kami ganun, Mario," bulong ni Siyapi, habang nakatingin sa akin na parang may kasamang lambing.
May isa lang daw silang hiling. Nawala akong pagsasabihan ng mga nakita ko at ng lugar na ito. Sikreto natin to ha? Dagdag ni Bulik, sabay kindat na parang batang nahuli sa kalokohan. Umangulang ako kahit alam kong mahirap. Kasi sino nga ba ang maniniwala sa akin? At doon nangako silang tatlo, si Lumbat, si Bulik at si Siyapi. Nagagabayan nila ako. Hindi ka na mag-iisa. Lagi kaming nasa tabi mo kahit hindi mo man kami makikita, sabi ni Lumbat. Mula noon halos araw-araw na kaming naglalaro sa bakanting lote. Hindi ko na naramdaman ang lungkot na dati palagi kong bitbit. Lagi akong may dalang tinapay para sa kanila. Minsan maliliit lang na peraso. Minsan buong supot kong meron si nanay na naitabi. Kapag nakikita ko silang sabay-sabay na kumakain, parang ako yung mas masaya kaysa sa kanila. Hindi sila nakakasawa kasama. Kahit simpleng laro lang. Pagtakbo sa paligid ng bunso, paghahabulan sa damuhan, o pag-upo lang sa lilim ng puno. Buhay na buhay yung pagkabata ko sa piling nila. Ang mga tawa namin, kahit maliliit at mahina, parang pumupuno sa buong lugar. Madalas din nila akong bigyan ng mga prutas na hindi ko alam kung saan nila nakukuha. Matatamis na bayabas, mababangong mangga, at kung minsan mga prutas na hindi ko pa nakita kailanman. Pero ang pinaka nakakatuwa, pinabunga nila ng mabilis ang mga puno ng saging sa bakanting lote. Para bang sa isang iglap lang, mula sa pamumuso ay may hinog na kaagad na bunga na wala pang isang linggo. Dala-dala ko iyon pa uwi at kita ko sa mukha ng mga kapatid ko ang tuwa kapag may nadadagdag sa hapag. Pakaramdam ko noon, parang ako lang ang may lihim na kaibigan na hindi lang nagpapasaya sa akin, kundi pati sa pamilya ko, kahit hindi nila alam. Sabi nila, bibigyan daw nila ako ng swerte. Hindi naman agad ako naniwala o umasa noon. Para sa akin, sapat na may kalaro ako at hindi ako nag-iisa. Sakto lang. Sabi ko sa sarili ko, basta't masaya kami, ayos na. Pero habang lumilipas sa mga linggo, may napansin ako. Si nanay na dati minsan lang magkaroon ng labada, bigla na lang tuloy-tuloy na may nagpapalabada sa kanya. Parang walang patid ang pasok ng trabaho, kahit pa walang naiambag si tatay, na minsan ay hindi rin umuuwi ng ilang gabi. Hindi na lumilipas ang isang araw na wala kaming makain. Alam kong ilan lang sa inyo makarelate, pero naratnan kasi nabuhay ko sa pamamahay namin. Yung tipong konti na lang ang bigas nyo, pero gagawa ng paraan para maparami. Kung di gawing lugaw ay lalagyan ng kamuting bagin o yung sweet potato. Ihahalo yon sa kanin. At pagdating naman sa mga ulam, basta't may gulay, dadamihan ng sabaw. Kung naranasan nyo yung isang Lucky Me, yung tinatawag na Maggi noon, isang supot lang noon ay katakot-takot na mga gulay ang ilalagay para lang maparami, tapos dagdagan ng panimplang kahit asin lang. Ganon ang buhay namin dati. Masaya ako dahil sa nanay ko. Pero yun nga nung nagkaroon ako ng kaibigang duwende o mga duwende. Lagi na kaming may kanin sa kaldero at laging may ulam. Kahit simpleng tuyo o ginataang gulay lang, ay sobrang saya na namin nun. Minsan iniisip ko, baka sadyang tsamba lang o baka nagsusumikap lang si nanay. Pero sa tuwing naiisip ko yung tatlo, si Lumbat, si Bulik at si Sayapi, hindi ko maiwasang mapangiti. Baka nga totoo yung sinasabi nilang bibigyan nila ako ng swerte. May isang hapon habang nakaupo ako sa bakanting lote,
at naglalaro kasama sila Lumbat, Bulik at si Happy. Napansin ko ang isang grupo ng mga estudyanteng dumaraan sa kalsada sa tapat. May kanya-kanya silang bitbit na bag at nagtatawanan habang nag-uusap tungkol sa mga assignment at laro nila sa paaralan. Kampante naman ako na hindi nakikita ng mga tao ang maliliit kong kaibigan, kaya malaya kaming naglalaro kahit maraming dumadaan. Pero habang nakatingin ako sa mga estudyante na yon, may kumurot sa dibdib ko. Nakaramdam ako ng inggit. Hindi ko alam kung kailan o kung magkakaroon pa ng pagkakataon na maranasan ko rin ang mag-aral tulad nila. Dapat nasa paaralan na ako noon. Pero dahil sa hirap ng buhay ay pinauna nila ang mga ate at kuya ko. Tahimik lang ako noon, nakatitig sa kanila hanggang sa maramdaman kong may lumapit sa tenga ko. Si Bulik pala. At sa maliit niyang tinig na parang hangin na dumadampi, bumubulong siya. Kung gusto mo, bukas na bukas, papasok ka na sa eskwelahan. Napatigil ako. Napatingin sa kanya. Kahit gustong gusto kong maniwala, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, paano mangyayari iyon? Pag-uwi ko ng gabing iyon, nagulat ako nang nadatnan ko sa bahay si nanay. Nakangiti habang inaayos sa mesa ang mga bagong gamit. Isang pares ng uniforme, isang bag, mga lapis, papel at ilang kwaderno. Para bang pasok na dumating nang wala sa kalendaryo. Sabi niya, 3 daw sa aming magkakapatid ang magsisimula ng mag-aral. Natuwa raw sa kwento niya ang isang mayamang pamilya na pinaglabahan niya at gusto nilang kami ay pag-aralin. Halos hindi ako makapaniwala. Kaninang hapon lang, nakaupo ako sa bakanting lote. Naiinggit sa mga estudyanteng dumaraan. Tapos ngayon, heto at may uniforme na ako. Grabing tuwa ko nun. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Parang may halong tuwa, gulat at kaba na hindi ko maipaluhanag. Napalingon ako sa bintana at doon ko sila nakita. Sina Lumbat at Bulik at si Happy. Nakatayo sila sa gilid ng punso. Nakangiti ng malawak sa akin. Kumakaway at pumapalakpak pa na para bang sinasabi nilang, "Di ba, sabi namin sa'yo eh." Sa sandaling iyon, alam kong hindi lang basta tsamba ang nangyari. Kinabukasan, pagpasok ko sa paaralan, hindi ako kailanman nag-iisa. Lagi silang sumasama sa akin, silang 3. Kahit alam kong walang ibang nakakakita sa kanila. Siguro dahil sa tatay ko na kilalang tagagawa ng gulo sa baryo. Madalas masama ang tingin sa amin ng mga kapitbahay at mga kakilala. Lumalapat pa iyon sa mga kapatid ko, pati na rin sa akin, kahit wala naman kaming ginagawang masama. Akala ko dadalhin ko rin iyon sa eskwela. Yung tingin na parang may kasalanan ka kahit wala naman. Pero laking gulat ko, walang nang aaway sa akin. Walang nang bubuli, walang nanunukso. At kung meron man magtangkang manggulo, sinasabi ng 3 na sila na ang bahala. Nangako pa nga sila. Pag may nanakit sa'yo o nang aasar sa'yo, parurusahan namin sila. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila noon. Pero may kung anong katiyakan sa tinig nila na nagpatibay ng loob ko. Naalala ko pa isang hapon sa eskwela habang nag-aabang kami ng uwian. Nasa lilim ako ng isang malaking akasya. Nakaupo at kinakalikot ang luma kong bag. Biglang may lumapit na 2 mas matatandang bata mula sa kabilang section. Mga kilala sa pagiging palaaway at pilyo. "Hoy, ikaw ba yung anak ng lasanggero?" Sabi ng isa sabay tawa na parang nakahanap ng laruan. Yung isa naman, kinukutkot pa yung bag ko gamit ang daliri niya.
Ramdam ko ang pagsikip ng dibdib ko. Yung kilalang init na nararamdaman ko kapag nadadawit ang pangalan ng tatay ko. Bago pa ako makasagot, naramdaman ko yung presensya nila. Yung tatlo. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko sina Lumbat. Nakangiti sila pero hindi yung masaya ng ngiti na nakasanayan ko. Basta iba. Parang ngiting may tinatagong kapilyuhan. Narinig ko pa si Bulik na bumubulong sa tenga ko. Huwag kang gumalaw, kami nang bahala. Biglang umangin ng malakas. Kahit tirik pa ang araw at wala namang senyalis ng ulan. Napapikit yung dalawang bata at napatakip ng mata dahil may alikabok na parang biglang umikot sa paligid nila. Nang magbukas sila ng mga mata, pareho silang natumba sa putik na parang sinadyang mag-slide yung mga paa nila. Puno ng tawa ng ibang bata sa paligid at kitang-kita ko ang pamumula ng mukha ng dalawa. Shit! Sigaw ng isa sabay takbo palayo. Ako naman napatingin sa punong akasya at doon ko sila nakita ulit. Nakaupo si Lumbat sa isa sa mga sanga, kumakaway. Si Siyape nakatayo sa tabi ko. Hawak-hawak yung isang perasong papel na para bang ginagamit niyang pamaypay. At si Bulik naman, nakangisi lang. Parang sobrang proud sa ginawa nila. Pag-uwi ko habang naglalakad sa kalsada pa uwi, sumabay sila sa akin. Sabi ni Siyape, Diba, sabi namin, walang pwedeng manakit sa'yo. Ayaw mo na ngayong pumasok ng walang takot. Lumipas ang mga araw at linggo. Mas lalo kong naramdaman ang presensya nila. Hindi lang sa paaralan, kundi pati na rin sa aming tahanan. Parang may kakaibang hangin na umiikot sa paligid namin, lalo na tuwing may gulo o pagsubok. Isang gabi, naalala ko pa, umuulan na naman ng malakas at parang may paparating na bagyo. Si tatay na madalas umuuwi ng lasing at galit ay hindi pa rin umuuwi ng gabing iyon. Ngunit sa gabing iyon, kakaiba ang nangyari. Si nanay, kahit pagod na pagod sa trabaho, ay hindi umiiyak o natatakot. Sa halip, ngumiti siya ng mahina habang pinagmamasdan ang labas ng bahay. Kinabukasan, nagulat kami nang may dumating na tulong sa amin. Isang kapitbahay na dati ay kilala sa pagiging matulungin. Dala-dala ang mga pagkain at iba pang mga pangangailangan namin. Hindi namin alam kung saan ito nanggaling, pero naisip namin na marahil ay may nagpadala ng biyaya sa amin. May isa pang pagkakataon na nadula si Kuya sa hagdan na yari lang sa kahoy at halos mahulog siya. Ngunit bago pa man siya bumagsak, tila may di nakikitang kamay na humawak sa kanya. Nawala ang takot namin nang malaman na ligtas siya. Sa paaralan naman, unti-unti kong napapansin na hindi na ako natataboy o tinatangkang guluhin. May mga araw na kahit maraming mga batang pilyo sa paligid, bigla silang nawawala o nawawala ang ganang mangasar kapag naroon ang tatlong duwende. At minsan rin na nangyari na may sunog malapit sa aming bahay. Ngunit dahil sa bilis na pagtulong ng mga kapitbahay at tila may kakaibang pangyayari, hindi kumalat ang apoy sa aming lugar. Nagulat kami nang malaman na hindi namin naramdaman ang usok o init na karaniwang dala ng ganitong insidente. Sa mga ganitong pangyayari, hindi ko maiwasang isipin. Baka totoo nga ang sabi nila na bibigyan nila ako ng swerte. Hindi lang basta swerte, kundi parang proteksyon at gabay na dumating sa buhay namin sa tamang panahon. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga bagay pa rin akong hindi maintindihan. Bakit sila pumili sa akin? Ano ba talaga ang nais nila? At ano ang magiging kapalit ng mga biyayang ito?
Hanggang sa nakatapos na ako ng elementarya, masasabi kong biyaya talaga ang mga dumating sa buhay namin. Lalo na dahil sa tulong ng mga duwende. Sino ba ang mag-aakala na sa kabila ng aming kahirapan, makakahanap ng trabaho ang dalawa kong kuya? Dahil dito, unti-unti nang naaayos ang bahay namin. At kahit gawa lang ito sa kahoy, at tila payak sa paningin ng iba. Hindi na kami nag-aalala sa ulan at hangin na dati dahilan ng aming pag-aalala. Nagkaroon na rin kami ng mga kagamitan ng dati pangarap lang namin. Ramdam ko na ang mga sakripisyo ng pamilya ko ay unti-unting nabibigyan ng katuparan dahil sa biyayang hatid ng mga duwende. Wala na talaga kaming pakialam kay tatay. Hinahayaan na lang namin siyang nandyan sa bahay. Parang isang aninong walang kwenta na palaging nakatambay lang. Pero hindi na namin pinapansin. Sinisiguro namin na wala siyang napapala sa pinaghirapan ni na kuya at nanay na halos araw-araw ay nagsusumikap para mapakain at maayos ang aming tahanan. Hindi na namin siya inasikaso tulad ng dati. Noong halos sinasamba pa namin siya sa kabila ng mga sugat na iniwan niya sa amin. Unti-unti naming nilimot ang lahat ng mga masasakit na alaala. Ginawa namin siyang hangin sa bahay. Naroroon lang siya na para bang huminga. Pero hindi na namin hinahayaan na makaapekto pa sa aming mga buhay. Wala na siyang puwang sa puso at isipan namin. Kaya kahit makita man siya sa sulok, parang wala siyang saysay sa amin. Sorry to say that, pero ganun talagang nararamdaman namin. Halos kaming buong magkapatid pati si nanay. Kaya sana sa mga tatay na nakikinig ngayon, mahalin niyo ang pamilya niyo. Kasi kayo dapat ang magpapatibay. Kayo dapat ang magpawala ng takot sa mga anak niyo. Hindi yung kayo ang dahilan ng takot nila. Dapat maramdaman nila na ikaw ang poprotekta sa lahat ng anumang aspeto. At yun nga, mas pinili naming ituon ang lakas sa pagbubuo ng aming pamilya at sa mga pangarap na unti-unti naming natutupad. Sa kabila ng lahat ng unos na dumaan, nakita namin na may pag-asa pa rin dahil nandyan ang pagmamahal ni nanay, kuya at mga kakaibang kaibigan kong duwende na laging nandyan para sa akin. Hanggang sa lumipas sa mga taon, naging binata na ako pero hindi pa rin nila ako iniiwan. Sa bawat yugto ng buhay ko, sila pa rin ang aking mga kaibigan at tagapayo. Hindi lang basta mga kasama sa laro o aliw. Sila ang mga taong pinaglilingkuran kong ilahad ang mga lihim at mga hinanakit ng puso ko. Sa tuwing may mabigat na problema o sakit na hindi ko kayang sabihin sa iba, sila ang unang kinakausap ko. Hindi nila hinuhusgahan o pinipilit na baguhin ang nararamdaman ko. Palagi silang nakikinig at sa bawat pag-iyak ko sa kanilang tabi, ramdam ko ang tunay na paggalinga na matagal ko nang hinahanap. Kahit ako'y nagbabago, sila'y nananatili. Isang matibay na haligi sa gitna ng unos. Para mga aninong tahimik pero matatag na laging nandyan kahit hindi nakikita ng iba. Sa kanila ko nalaman na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa panahon o sa pisikal na presensya, kundi sa puso at paniniwala. Tumungtong na ako sa tamang edad na kung saan pwede na akong magtrabaho at tumulong sa pamilya. Isang gabi, naisipan kong ikwento sa mga kaibigan ko ang balak kong maghanap buhay. Ngunit nagulat ako sa kanilang sagot. Sabi nila, "Kapag kumita ka ng pera, mawawalan ka na ng gana sa pag-aaral." Hindi nila gustong mawala ang pangarap ko na makatapos ng pag-aaral. Kaya may inahandang paraan sila para matulungan ako. Sinabihan nila ako na may ibibigay silang bagay na makakatulong sa akin.
Pinakausapan nila ako na maghintay at huwag magmadali. Hindi ako makapaniwala masyado, pero nagtiwala ako sa kanila. Nang dumating ang araw na iyon, nagulat talaga ako nang makita ang bitbit nilang supot. Punong-puno ito ng maliliit na bagay na may kakaibang kislap. Nang buksan ko, nakita ko na puno ito ng mga peraso ng ginto. Maliliit na hikaw, singsing at pendant. Hindi ko inasahan na may ganon sila para sa akin. Napanganga ako at nanlaki ang mga mata sa sobrang gulat. Ayoko sanang tanggapin iyon dahil alam kong malaki ang halaga nito. Pero pinipilit nila ako na tanggapin ito. Sinabi nila na mahalaga ito para sa akin at para sa pamilya namin. Dahil sa panghihikayat nila, tinanggap ko na rin. Kahit may halong kaba at pasalamat sa puso ko. Dahil alam kong hindi pwedeng lantaran, ipinaubaya ko ang supot sa isang kakilala at pinili kong ibenta ito ng palihim. Punta kami ng Dumaguete, sakay ang Roro at doon namin ibinenta. Nang maibenta namin, hindi ako makapaniwala sa dami ng perang nakuha ko. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na hawak ko ang ganong kalaking halaga. Hindi ko inakalang makukuha ko ito ng ganito kabilis. At hindi ko rin inakalang makakatulong din ito ng ganon kalaki sa amin. Wala akong pinagsabihan sa mga tao sa bahay tungkol sa perang nakuha ko. Gumalaw ako ng palihim at nagsimula akong subukan ang aking kakayahan sa pagluluto ng mga simpleng pagkain. Mga niluluto kong merienda at iba pang mga ulam na kaya kong gawin gamit ang mga sangkap na abot kaya lang namin. Pinapabenta ko ito sa mga maliliit kong kapatid at pati na rin sa mga kapitbahay at mga taong dumaraan sa aming lugar. Sa simula, kakaunti lang ang bumibili. Pero unti-unti dumadami ang mga taong nagka-interes at bumibili ng mga lutong pagkain ko. Natuwa ako sa bawat benta dahil naramdaman kong may naitutulong ako sa pamilya kahit hindi nila alam kung paano. Hindi nagtagal, napansin ni nanay ang galing ko sa pagluluto at ang dami ng mga benta. Natutuwa siya sa pagbabago at dahil dito, naisip namin na magbukas ng isang maliit na karinderya sa aming bahay. Dito, mas marami pang taong nakatikim ng aking mga luto at lalo pang lumago ang aming kinikita. Dumating ang panahon na iniisip ko na panahon na para ilabas ang perang matagal ko nang itinago. Hindi ko na ito itinago sa bahay dahil alam ko na ngayon ay hindi na ito dududahan ni nanay. Nakita niya kung paano ako nagsumikap sa maliit kong negosyo, kaya natuwa siya nang makita ang naipon kong pera. Ginamit namin ang pera para mas mapalago ang aming karinderya. Unti-unti naming naidagdag ang mga kagamitan, mga sangkap at iba pang mga kakailanganin namin para mas mapaganda ang aming serbisyo sa mga suki. Dahil dito, mas dumami ang mga tao na bumibili at mas kumikita kami araw-araw. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, dahil sa paglago ng karinderya, nasimulan naming ipag-aral ang mga maliliit kong kapatid. Alam ko kung gaano kahalaga ang edukasyon, kaya tuwang-tuwa ako na may paraan pa para matulungan silang makamit ang kanilang mga pangarap. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na naming pinalaya si tatay sa bahay. Hindi na namin matiis ang mga ginagawa niya. Ang paulit-ulit na pagpilit kay nanay na bigyan siya ng pera. Kahit alam niyang naghirap na ang buong pamilya para lang mapakain kami at mapag-aral ang mga kapatid ko. Hindi na rin naman gusto ang pagiging lasing at masungit niya na nagpapasakit sa aming lahat. Ngayon na may karapatan na kami, hindi na namin siya hinayaan. Kinaboy namin siya ng tuluyan. Hindi na namin hinihintay ang pagkakataon na siya na ang mamuno o magdikta sa aming buhay.
Alam namin kailangan naming protektahan si nanay at ang mga kapatid ko mula sa kanya. Parang bumalik na ang katahimikan sa bahay at parang unti-unting nabawi namin ang aming pagkatao at dignidad. Akala ko noon hanggang doon na lang ang mga biyaya na matatanggap namin. Akala ko ay sapat na iyon ang makalaya mula sa pang-aapi at hirap. Pero hindi pala ganoon. Sobrang lumaki pa pala ang aming negosyo at unti-unting gumanda ang takbo ng buhay namin. Mula sa maliit na karinderya na aming sinimulan, unti-unti naming naipundar ang mga kagamitan at mga sangka para mapaganda ang aming serbisyo. Lumipat kami ng ibang lugar at bumili ng kaperasong lote doon sa Dumaguete. Dahil sa pagsisikap at malasakit namin, mas dumami ang mga suki at dumako sa amin ang mga taong hindi lang mula sa aming lugar, kundi pati na rin sa mga kalapit na bayan. Kung noon, maliit at payak na karinderya lang, ngayon ay naging isang magandang kainan na dinadayo ng mga tao. Isa itong lugar na hindi lang para kumain, kundi para magtipon-tipon at magsaya. Nakakatawang makita ang mga ngiti sa mga mukha ng mga pumupunta at ramdam namin dahil sa aming pagsisikap. Napabuti namin ang buhay, hindi lang namin kundi pati na rin ng aming mga kapitbahay. Hindi na kami naging biktima ng mga dating pangmamaliit sa amin. Hindi na kami tinuturing na mga mahirap na walang kwenta. Sa halip, pinapansin kami at ginagalang ng mga tao sa paligid. Nakita namin na ang respeto ay hindi nakukuha sa kayamanan lamang, kundi sa pagsusumikap at sa tamang pag-uugali. Si nanay na dati ay palaging pagod at hirap maglabada dahil sa kakulangan ng pera at oras, ngayon ay may pahinga na rin. Hindi na niya kailangang magtrabaho ng sobrang hirap araw-araw dahil natutulungan na namin siya. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahan at kapayapaan na dati ay bihira akong makita. Sa Dumaguete ako nagpatayo ng mga kainan. Pero ang karinderya na nasimulan ko dito sa aming lugar ay patuloy pa rin nag-ooperate. At syempre, dito pa rin kami sa aming baryo naninirahan. Paminsan-minsan ay dumadalaw lang ako noon doon sa Dumaguete para sa mga mahalagang bagay. At sa lahat ng ito, hindi ko maiwasang magpasalamat sa mga duwende na naging bahagi ng aming buhay. Sila mga tahimik na tagapangalaga ng aming pamilya na laging nandyan sa mga sandaling mahirap at nagdudulot ng liwanag sa aming madilim na daan. Alam kong marami pang pagsubok ang darating, pero ngayon ay hindi na kami nag-iisa. May lakas kami, may pagmamahal, at may mga kaibigang handang tumulong. Maliit man sila sa paningin ng iba, malaki ang kanilang papel sa aming kwento. Alam mo, kung ano man ang saya ko, mas masaya pa talaga sila. Yung mga kaibigan kong duwende. Sila yung tipong laging may lakas ng loob maglaro kahit gabi na. Tapos nagkwekwentuhan na parang barkada lang talaga. Minsan nga nakikita ko sila sa tabi ng punso, nagtatawanan, nagtatampisaw sa damuhan. Habang ako naman ay nakatingin lang, napapangiti. Hindi lang sila basta duwende na kwento lang sa libro o alamat. Parang sila mga tunay na tropa ko na laging nandyan sa oras ng saya at lungkot. Hanggang sa dumami na talaga ang perang naiipon ko. Sa bawat bentang nagagawa ko, may konting dagdag sa supot na unti-unting lumalaki. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nakabili ng mga gusto ko. Mga simpleng bagay na dati ay pangarap lang. Mas lalo pang dumami ang mga bagay na gusto kong bilhin. Mga damit at mga gamit na matagal ko nang tinitignan sa tindahan. Pero hindi ko mabili noon. Parang napupuno ang puso ko tuwing napapansin ko
na kaya ko nang palitan ang mga sira-sirang gamit namin o makatulong pa sa ibang pangangailangan sa bahay. Hindi lang iyon, masaya din ako maibahagi sa mga kapatid ko ang mga maliliit na regalo. Mga bagay na nakakatuwang makatanggap kahit simpleng sorpresa lang. Nakikita ko kung paano napapangiti ang mga mukha nila at doon ko nararamdaman na sulit lahat ng pagod at sikap ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko akalain noon na sobrang ganda na talaga ng buhay namin. Yung simpleng bahay na dati ay gawa lang sa kahoy at mga tabla na pinagtagpi-tagpi, ngayon ay napalitan na ng matibay na bahay na konkreto at bato. Hindi lang isa o dalawang palapag, 3 palapag na ang aming tahanan, punong-puno ng saya at pagmamahal. Sa bawat palapag, may kanya-kanya na kaming kwarto, isang bagay na noon ay pangarap lang namin. Hindi na kami nagsisiksikan sa iisang silid. Bawat isa ay may sariling espasyo kung saan pwedeng mag-aral, magpahinga, at magplano ng kinabukasan. Ramdam na ramdam namin ang pagbabago. Hindi lang iyon. Nagkaroon din kami ng sariling sasakyan. 2 pa nga. Hindi na kami umaasa sa mga motor o mga habal-habal para pumunta sa eskwela o sa trabaho. Mas madali na ang aming paglalakbay at mas komportable na rin ang aming araw-araw. Nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan noon, hindi yung basta-basta lang, kundi yung mga taong may kaya rin sa buhay. Mga taong kapareho ng mundo ko ngayon. Sinasabi ko ito ng totoo dahil ramdam ko talaga na nagbago ang ugali ko noon. Medyo naging mayabang ako. Hindi ko alam. Hindi ko na malayat. At hindi ko maikakaila na naging mapagmataas ako sa iba. Naging iba na ako. Mas naging tiwala sa sarili. Pero minsan sobra na rin yung pag-aakala ko na ako lang ang tama o mas magaling. Hindi ko sinasadya. Pero nangyari na rin na nakalimutan ko kung saan ako nagsimula at kung paano ko narating ang ginaroroonan ko ngayon. Minsan napapaisip ako kung tama ba ang mga naging kilos ko, lalo na sa mga taong dati kaibigan ko o kakilala lang, pero ngayon ay napalayo na. Hindi ko naman sinasadya. Pati ang mga kapatid ko at si nanay, madalas ko na silang pagsabihan kapag hindi nila nagawa ang mga gusto ko. Para bang iniisip ko noon na kung hindi nila susundin ang mga pinagagawa ko, wala raw silang maayos na buhay ngayon. Madaling sabihin iyon, pero sa totoo lang, takot ako na baka masira ang maayos na takbo ng buhay namin. Hindi ko sinasadya na masaktan sila. Pero sa mga panahong iyon, ako lang ang pakiramdam ko, ang may alam at may kontrol sa lahat ng nangyayari. Si nanay, kahit pagod na siya, pinipilit ko pa rin na gawin ang mga gusto ko para lang maging maayos ang lahat. Minsan nakikita ko ang lungkot sa mga mata niya, pero wala. Naging matigas talaga ako at naging mayabang nga. Dahil na rin sa mga taong nakakasama ko na ganoon din ang ugali. Parang na-impluwensyahan ako. Kaya hindi ko na masyadong pinapansin ang mga sinasabi ng iba. Minsan nga napagsabihan na rin ako ng 3 duwende ko noon. Sila yung mga tahimik pero seryosong nagbigay ng payo. Pero ewan ko ba, parang nilamon lang ako ng pera at kayabangan. Kaya hindi ko sila pinakinggan ng maayos. Hindi ko maintindihan noon. Pero ngayon ko lang naramdaman na parang may tinatapon akong mahalagang bagay na hindi ko namamalayan. Yung simpleng kabutihan at paggalang na dati kong taglay. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, may sa demonyo talaga ang pera. Kung kailan mabilis mo ngang nakuha, yung hindi mo masyadong napaghirapan. Kaya yumayabang ka at akala mo kung sino ka.
Pero kapag babawiin yon sa inyo, good luck na lang. At dito sa mga susunod na kwento, eto na ang naging masasabi kong pinakamasalamuot sa buhay ko. Nasana hiniling ko na lang ay hindi sobra-sobrang pera. Kasi alam nyo, kahit marami o konti lang ang pera nyo, hindi pa rin sapat yon para sa pangangailangan nyo. Paano ko nasabi? Ang tao ay hindi nakokontento. Gusto nila kung anong nakikita nila sa iba ay mas lamang sila. At ganon ako dati. Nilulong din ako sa sugal, alak at iba pang bisyo na noon ay galit na galit ako dahil sa mga ginagawa ng tatay ko. Sa halip na magpakatino at magporsige sa pag-aaral, ginamit ko yung galit at sama ng loob bilang dahilan para mapalayo sa tama. Unti-unti hindi na ako nakapag-aral ng maayos. Naging pabaya ako sa mga gawain sa paaralan. At sa huli, binitawan ko na talaga ang edukasyon. Naging rebelde ako. Walang pakialam sa mga paalala ni nanay, ni mga kapatid o kahit sa sarili ko. Wala akong pakialam sa pera. Basta't iniisip ko na hindi naman mauubusan kami. Dahil mayaman na kami. Parang nakasanayan ko na kaya naming sagutin lahat ng gusto namin. Kaya sinayang ko ang pera sa mga bisyo, sugal at kung ano-ano pa. Hindi ko maintindihan noon na habang palalim ng palalim ang aking pagkalulong sa bisyo, unti-unti rin akong nawawala sa landas na dapat sana ay daan patungo sa magandang kinabukasan. Parang napuno ang puso ko ng pait at galit. Kaya hindi ko nakita ang halaga ng edukasyon at ng pangarap na dati kong pinanghahawakan. Hanggang sa isang gabi, kinausap ako ng 3 duwende. Hindi sila masaya. Kitang-kita sa mga mata nila ang galit at tampo. Hindi nila maitago ang sama ng loob nila sa mga bisyong nilulong ko, lalo na sa sugal. Nagpapatalo ako ng hindi basta-basta. Sabi nila, ayaw ng mga duwende ang ganong bisyo. Para silang galit na galit at nagsasabi na yun daw ang dahilan kung bakit unti-unti akong nawawala sa tamang landas. Sabi nila, kinamumuhian nila yan dahil sumisira daw ito ng hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa pamilya ko at sa mga taong nagmamahal sa akin. Kasi oras daw na malulong ka sa bisyo at ginawa mo itong kasiyahan, magiging bingi ka daw at ang sarili mo lang ang pakikinggan mo. Para akong tinamaan ng kidlat sa sinabi nila. Hindi ko inakala na mas malalim pala ang epekto ng aking mga bisyo. Hindi lang ito problema ko, kundi problema ng mga taong nagmamalasakit sa akin. Pati na rin ang mga duwende na matagal nang nagbabantay sa akin. Pero kahit ganon, nakasanayan ko na talaga ang mga bisyo at hindi ko na talaga mapigilan. Kahit kinakausap ako ng mga kaibigan ko, yung 3 duwende na matagal nang kasama ko at tumulong sa pag-ayos ng buhay namin, hindi na ako nakikinig sa mga paalala nila. Parang naging sakit ko ang bisyo ko. Parang sarado na talaga ang isip ko sa mga sinasabi nila. Bihira na rin akong umuwi sa bahay. Mas gusto ko na lang lumabas at gawin ang mga gusto ko. Kahit alam kong masama iyon para sa akin. Basta ng mga panahon iyon, doon ko nararamdaman ang pakaramdam ng kalayaan, kahit sandali lang. Parang nahulog ako sa isang malalim na hukay na mahirap nang makaahon at hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-akyat pabalik. Hanggang sa isang araw, bigla silang nagpakita sa akin, yung 3 mga duwende. Seryoso silang nagsabi, "Bilhin mo na yung lupa kung saan nakatayo ang punso namin." Sabi nila,
may mga tao raw na nagbabalak na bilhin yung lupa at malakas ang posibilidad na ipatibag nila ang punso at masira ang tirahan nila. Hindi lang daw basta lupa yon para sa kanila. Parang tahanan na nila yon. Kaya kailangan talaga namin itong protektahan. Alam nila na may pera ako para bilhin iyon at umaasa sila na gagamitin ko ito para sa magandang dahilan. Pero sa araw din na yon, inaya ako ng isa kong kaibigan na sumama sa isang sugalan na kilala sa aming lugar. Hawak ko yung pera, halos pantay na pambayad lang sa lupa ng bakanting lote. Sa isip ko, kung mananalo ako dito, mas dadami pa ang pera ko. Kaya mas makakabuti para sa lahat. Kaya inuna ko muna ang pagsugal. Iniisip na panalo na ito. Panalo na tayo. Hindi ko naisip noon na baka ito na ang magiging simula ng pagbagsak ko. Yung pagkakataong maprotektahan ang lupa, yung tahanan ng mga duwende. At yun nga, pagkarating ng Cebu, sa sugalan ka agad diretso. Dito, unti-unting lumilipad sa hangin habang nilalaro ko yung swerte ko sa mga baraha at dice. Hindi ko na rin nakita ang galit at lungkot sa mga mata ng mga duwende na pinapahiwatig na hindi sila kontento sa ginagawa ko. Unti-unti napasubo ako sa ganitong kalasingan, sa sugal at bisyo. Pinagpaliban ko ang responsibilidad at pangarap para sa isang mabilisang saya na pansamantala lang pala. Hindi ko inisip na habang papalalim ang aking pagkakalulong, unti-unti rin akong nawawala sa mga taong nagmamahal sa akin at sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay ko. Natalo ako sa sugal at ang pinakamasakit sa lahat, pag-uwi ko sa bakanting lote sa bahay namin, marami na akong nakita mga taong naglilinis at nag-aalis ng mga punong saging, mga damo at higit sa lahat, ang punso mismo. Tinawag-tawag ko ang mga duwende, pero hindi sila tumugon. Hindi ko na sila maramdaman. Parang nawala na sila sa tabi ko. Parang wasak ang mundo ko nang makita ko iyon. Naalala ko kung paano kami naglaro doon. Kung gaano nila pinapabilis ang mga bunga ng saging para mapasaya kami. At kung paano nila ako tinulungan sa mahirap naming panahon. Nung sumapit ang gabi ay hindi ako makatulog. Parang may kung anong bumabagabag sa isip ko. Kaya kahit anong pilit ko, hindi ako mapakali. Paikot-ikot lang ako sa kwarto. Nag-iisip ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Tapos isang gabi, bigla silang lumitaw. Yung tatlong duwende. Ang tingin nila sa akin, seryoso at galit na galit. Ramdam ko yung sama ng loob nila. Parang gusto nilang sabihin sa akin na sobra na yung mga nagagawa ko. Hindi sila nagmadaling magsalita, pero ramdam ko yung bigat ng damdamin nila. Parang tinatamaan nila ako ng totoo, na hindi nila gustong yung mga desisyong ginagawa ko. Sabi nila, hindi na daw nila ako kaibigan ngayon. Kinamumuhian na daw nila ako dahil sa mga nagawa kong mali. Sinubukan kong magpaliwanag, pero tila wala na silang pakialam sa mga salita ko. Matindi daw ang galit nila at nagbabanta silang gaganti. Dahil sa tingin nila, ganoon din ang ganti ko sa lahat ng magagandang bagay na ginawa nila para sa akin. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Ang sakit na parang tinusok sa puso. Hindi ko inasahan na darating ang araw na iyon. Na ang mga taong noon ay nagmamahal at sumusuporta sa akin ay magiging ganito ang tingin sa akin. Hindi ko talaga pinapaniwalaan na gaganti sila sa akin. Kasi alam kong mahal na mahal nila ako. Sa puso ko, naniniwala akong kahit ano pa ang mangyari, hindi nila ako iiwan o sasaktan ng ganoon. Kaya kahit lumipas sa mga araw at wala akong naririnig mula sa kanila, hindi ako kinabahan o natakot. Para sa akin, nanatili silang mga kaibigan
na kahit na may tampuhan o problema, hindi mawawala ang pagmamahal at malasakit nila sa akin. Pinipilit kong huwag magpadala sa takot dahil mas malakas ang tiwala ko sa kanila kaysa sa mga sinabi nilang banta. Kinabukasan, isang matinding dagok ang dumating sa amin. Nasunog ang kainan namin, parang kidlat sa kalangitan. Bigla na lang nawala yung tanging negosyo namin na pinagkukunan namin ng lahat ng panggastos. Hindi namin alam kung paano nangyari yon o kung ano ang naging dahilan ng apoy na sumiklab. Lahat kami ay nalungkot, naguluhan at parang nawalan ng direksyon sa sandaling iyon. Yung lugar na dati naming pinagbubuhusan ng pag-asa at pagod, ngayoy abo na lang ang natira. Tila ba bumagsak lahat sa amin ng sabay-sabay, pero hindi namin pinili na sumuko. Alam namin na kailangan bumangon at magsimula ulit. Kahit na napakahirap. Pero hindi kagaya ng dati na sinubukan namin ulit magbukas ng kainan. Wala nang masyadong gustong bumili sa amin. Maraming mas mura na sa paligid. Kaya unti-unting bumagsak ang kita namin. Sabay nito, unti-unti ring tumataas ang mga bayarin namin. Ang bayad sa kuryente, pagkain, at iba pang mga pangangailangan sa araw-araw. Parang pahirap na pahirap ang sitwasyon namin. Habang pinipilit pa rin namin kumilos para hindi tuluyang malugi. Dahil sa ganong kalagayan, hindi naging madali ang araw-araw namin. Minsan, halos hindi na namin alam kung paano haharapin ang mga problema na unti-unting sumisiksik sa aming buhay. Hanggang sa nabating ang punto na kailangan na naming ibenta ang mga sasakyan namin. Ito na yung huling sandali kung saan naisip namin na wala na talaga ibang paraan para makabawi. Masakit sa puso na pag-isipan na unti-unti nang nawawala ang mga bagay na dati naming ipinagmamalaki. Yung mga sasakyan na simbolo ng pagsusumikap namin, ngayon ay kailangang isuko para lang mapagtagumpayan ang mga gastusin. Hindi rin nagtagal na ubos ang pera namin at muling dumating ang aming matinding dagok. Kailangan na naming ibenta ang bahay at lupa. Ito na talaga ang pinakamalupit na bahagi para sa amin. Masakit isipin, hindi lang dahil mawawala ang mga ari-arian namin, kundi dahil sa pang-upa na lang kami ngayon ng apartment na maliit at masikip. Parang bumalik kami sa simula, sa barong-barong na pinanggagalingan namin noon. Walang ibang pagpipilian, kaya tinanggap namin ang katotohanan bumalik kami sa pinakamababa sa lahat, sa buhay na minsang iniwan namin. Hindi naging madali ang lahat. Talagang lugmok ang nararamdaman ko. Mas mahirap pa kumpara noon. Wala na si tatay. Si nanay naman ay medyo matanda na at pagod na. Habang mga kuya at ate ko na may kanya-kanyang pamilya ay naiwan ng responsibilidad sa akin para sa mga nakababatang kapatid namin. Sobrang hirap maghanap ng mapagkakakitaan. Halos lahat sa amin naiwan na yung mga pagkakamali at pagkayabang ko noon. Kaya parang nagduda na sila sa kakayahan namin. Masakit sa isipin pero parang masaya pa sila na nabagsak kami. Parang hindi nila kami tinulungan dahil sa mga nagawa kong mali noon. Napilitan talaga akong kumilos para sa mga kapatid ko. Kahit na sobrang sakit sa puso ang sitwasyon namin noon. Kahit mga maliliit pa sila o mas bata pa. Kailangan na nilang tumulong at maghanap ng pagkakakitaan para makatulong sa pamilya. Hindi na biro ang kalagayan namin. Minsan kahit mga batang hindi pa dapat abala sa ganitong mga bagay, napipilitan na silang magbenta ng mga paninda o tumulong sa mga gawaing bahay na sanay para sa mga matatanda lang. Sa halip na maglaro at mag-aral ng maayos, sila na ang tumutulong para may panggasto sa araw-araw. Desperado na talaga ako. Gusto kong humingi ng tawad sa mga duwende.
para itigil na nila ang pamamarusa sa akin. Hindi ko na alam kung saan ko sila hahanapin, lalo na't ang bakanting lote na dati nilang punso ay naging isang sikat na kainan na ngayon. Isang negosyo na pumalit sa dati naming negosyo din. Naghanap na lang ako ng albularyo para magpakonsulta dahil sobra na yung bigat na nararamdaman ko. Gusto ko nang malaman kung ano ba talaga ang dahilan ng mga kamalasan na nangyayari sa akin. Gusto kong matanggal yung sumpang tila ba bumabalot sa buong buhay ko. Yung sakit at paghihirap na hindi ko maintindihan. Matapos ang ilang araw na paglalakad at pagtatanong-tanong, naghahanap din ako ng isang albularyo sa isang liblib na lugar. Kilala siya sa mga kwento ng mga taong nakahanap ng tulong sa kanya. Nagpunta ako sa kanya na may halong takot at pag-asa. Nang magsimula siyang magbasa ng mga palatandaan at bumasa sa mga panyo at kape, tahimik lang ako habang pinagmamasdan siya. Nang matapos, tahimik din siyang saglit bago sinabi ang mga salitang nagpabigat sa puso ko. Sobrang galit ng mga duwende sa'yo dahil trinaydor mo sila, sabi niya. Napahinto ako sa paghinga. Pakiramdam ko ay parang bumagsak ang mundo ko. Paano po? Hindi ko naman po sinasadya. Sagot ko na may halong lungkot. Hindi lang iyon. Kinuha mo lang ang mga binigay nila sa iyo. Mga biyayang dapat ay pinangalagaan mo. Dahil hindi ka karapat-dapat sa mga iyon. Nagalit sila at ngayon, sinisikil nila ang buhay mo para iparamdam ang galit nila. Dagdag niya. Ramdam ko ang bigat ng mga salitang iyon. Parang tinulak ako sa isang malalim na hukay na wala akong matakbuhan. Naintindihan ko na kailangang harapin ko ang mga pagkukulang ko. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Kaya humihingi ako ng tulong sa kanya. Ngunit nang magsimula siyang pakinggan ang mga kwento ko, napansin kong parang nainis siya. Walang malinaw na payo o gabay ang ibinigay niya sa akin. Ramdam ko ang pagkadismaya niya. Parang wala na siyang pasyensya sa akin. Hindi ko alam kung dapat ba ako magalit, malungkot o matakot. Parang mas lumala pa ang kalagayan ko dahil sa kanyang reaksyon. Sa kabila nito, naisip ko na baka kailangan ko talagang baguhin ang sarili ko nang hindi na umaasa sa iba. Kailangang hanapin ko mismo ang paraan para humingi ng tawad at ayusin ang mga bagay. Kahit mahirap at mag-isa lang ako. Habang inaayos namin ang lahat ng aming problema, unti-unti namang nagkasakit si nanay. Malaba ang kanyang kalagayan. Tila ba araw-araw ay lalo siyang humihina. At kami naman ay walang talagang pera. Kahit para lang magpagamot o magpatingin sa doktor. Naiwan ako sa bahay at ako nang nag-aalaga kay nanay. Habang ang mga kapatid ko naman ay abala sa paghahanap buhay para may pambili ng gamot at mga pangangailangan sa araw-araw. Ako ang naging saksi sa bawat paghihirap na dinaranas ni nanay, sa bawat hapde ng kanyang katawan, sa bawat pag-iyak ng hindi niya masabi, at sa bawat pagod na hindi niya maipakita. Masakit na tanggapin na wala akong magawa kundi panoorin siya na unti-unting nanghihina habang ang responsibilidad na alagaan siya ay nakatapat sa akin. Minsan, nasasakal ako sa lungkot at pangungulila, pero pinipilit kong maging matatag para kay nanay at sa mga kapatid ko. Hanggang sa isang araw, gumising ako sa tahimik na bahay at nakita ko si nanay na naghihingalo na. Wala nang ibang tao sa paligid noon. Ako lang ang nakasaksi sa huling sandali ng kanyang paghinga. Parang tumigil ang mundo ko sa mga oras na yon. Naramdaman ko ang bigat ng pagkawala, ang sakit na walang katapusan, habang unti-unti siyang nawawala ng hininga.
Ramdam ko ang pagluha na hindi ko mapigilan na bumuhos mula sa aking mga mata. At ito pa ang masakit, halos ilimos namin ang pagburol ni nanay sa mga politiko para lang makaraos sa mga gastusin. Hindi namin inasana sa kabila ng matinding sakit na dinaranas namin. Kakailanganin pa naming harapin ang mga ganitong hamon. Araw-araw, umaasa kami na may magbibigay kahit kaunting tulong. Isang maliit na pambili ng kandila, ng ataol, o kaya ay pampaaral ng mga bata sa mga susunod na araw. Napilitan kaming lumapit sa iba't ibang tao sa aming lugar, lalo na sa mga politiko, nang minsang naririnig naming nagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Patay na yung damdamin ko noon. Pero parang wala na akong ibang nararamdaman, kundi ang pagnanais na mabuhay lang. Hindi ko na alam kung paano ako uusad sa buhay. Basta ang mahalaga ay buhay pa ako. Hanggang sa dumating ang isa sa mga kuya ko na may maayos ng buhay. Siyang kumuha sa amin at dinala kami sa ibang lugar. Sa bagong lugar na iyon, unti-unti kong sinubukan na maghanap ng pagkakakitaan. Hindi madali, pero kailangan kong magpakatatag para sa sarili ko at para sa mga kapatid na naiwan sa akin. Meron na, sapat na, hindi sobra. Pero sapat para magpatuloy kami kahit pa mahirap. Di na ulit kasing hirap noon, pero sobra pa rin ang panghihinayang na bumabalot sa puso ko. Sana pala binili ko na lang yung lupa noong sinabi ng mga duwende. Sana hindi ko tinaksilan o trinidor yung 3 kaibigan kong duwende na matagal nang nag-alaga at tumutulong sa akin. Minsan sa mga tahimik na gabi, paulit-ulit kong iniisip ang mga nagawa ko, kung paano nagbago ang lahat dahil sa mga desisyon kong yon. Hindi pa natatapos ang karma ko noon. Ang pinakahuling parusa na ipinadala ng mga duwende sa akin ay ang pagkakaroon ko ng depresya sa aking paa. Nagsimula ito sa isang maliit na sugat sa tuhod. Simpleng sugat lang na sana, ngunit unti-unting lumalala. Hindi na gumaling at naging sanhi ng matinding sakit na hindi ko maipaliwanag. Sa simula, iniisip ko na parang ordinaryong pasalang. Basta't aalagaan ko lang, gagaling din naman. Pero habang lumilipas sa mga araw, ramdam ko na unti-unting lumalala ang kondisyon ng aking paa. Hindi ko na ito magamit ng maayos at kahit na anong gamot ang ipinainom o ipahid ko, walang nangyayaring pagbabago. Naging madalas ang aking pagpunta sa mga doktor. Pero sa kabila ng mga konsultasyon at medikal na paggamot, unti-unti kong nararamdaman ang unti-unting pagkawala ng pag-asa. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan na talagang putulin ang bahagi ng aking paa upang mapigilan ang mas malalang sakit o impeksyon na maaaring kumalat. Nakaramdam ako ng pagkabigla at kalungkutan nang malaman ko ang balita. Sa edad na 30, daladala ko ang pasaning ito, ang pagbagsak ng aking katawan at pagkawala ng bahagi ng sarili ko. Hindi ito simpleng bagay para sa akin. Ang mga araw na sumunod ay puno ng hirap at pagsubok. Hindi lang pisikal ang aking nararanasan, kundi pati na rin ang emosyonal na kirot ng pagkawala. Madalas akong mag-isa, nagmumuni-muni sa mga nangyayari sa buhay ko at sa mga desisyon nagdala sa akin sa ganitong kalagayan. Naaalala ko pa ang 3 duwende. Ang mga kaibigan ko na dati ay nagbigay ng swerte at saya sa akin. Ngunit ngayon ay tila nagdala ng kaparusahan. Sa puso ko, alam kong ito ang kanilang paraan ng pagbibigay ng hustisya. Isang paalala na hindi dapat basta-basta nilalabag ang tiwala at kabutihan ng ibang nilalang. Sa kabila ng lahat, pinilit kong bumangon.
Hindi ko hinayaan na tuluyang masira ang buhay ko dahil sa aking kalagayan. Nag-aral ako ng mga bagong paraan para makaraos sa araw-araw. Natutunan kong gumamit ng mga tulong para sa mga may kapansanan. Naghanap ako ng mga paraan para makatulong sa aking pamilya, kahit na limitado ang aking pagkilos. Hindi naging madali ang pagharap ko sa realidad, lalo na't hindi lamang pisikal na sakit ang aking tinatanggap, kundi pati ang bigat ng aking konsyensya. Mabuti na lang at napatawad ako ng mga kapatid kong minsan kong trinato ng pangit noon. Kahit gaano man kasakit ang mga nagawa ko, hindi nila ako iniwan o pinabayaan, lalo na sa kalagayan kong mahirap at puno ng pagsubok. Sa kabila ng lahat ng mga tampo at sama ng loob na naipon sa mga nagdaang taon, pinili nilang maging sandigan ko. Kaya heto ako ngayon, nakahiga sa kwarto gamit ang cellphone na matagal ko nang gamit. Nakikinig ako kung ano-anong video sa YouTube. Mga kanta, kwento, at minsan nga tunog na nakaka-relax lang. Sa mga sandaling ito, kahit gaano man kalalim ang iniinda ko sa puso at isipan, doon ako nakakapagpahinga kahit saglit lang. Parang yun lang ang paraan ko para makawala sa ingay ng mundo at sa mga problema na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Hanggang sa nakapakinig ako ng mga horror narration, mga kwento na puno ng takot, misteryo, at mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Habang naririnig ko ang mga boses na nagsasalaysay ng mga kwento ng dilim, unti-unti akong napadako sa isang tanong na matagal ko nang iniisip. Paano ko ba ikukwento ang buhay ko? Paano ko isasalaysay ang lahat ng bigat na dinadala ko? Ang mga sugat na hindi nakikita ng iba, at ang mga karanasang nagpapahirap sa akin, ngunit nagturo rin ng lakas at pag-asa. Minsan, natatakot akong harapin ang mga alaala, yung mga sandaling puno ng sakit at pagkadismaya. Pero sa bawat kwentong naririnig ko, parang may nag-uudyok sa akin na buksan ng sarili. Iparinig ang katotohanan at ilahad ang mga pangyayari na minsang naging bahagi ng aking pagkatao. Hindi madali, pero alam kong ito ang paraan para makapagpagaling sa sarili ko, sa mga taong nagmamahal sa akin, at sa mga duwende na dati kong kaibigan. Masyado palang mabigat ang mga nangyari sa buhay ko. Yung mga pangyayari na noon ay parang gusto na lang akong sumuko at mawala na sa mundo. Pero kahit papano, habang sinusulat ko ito ngayon, nararamdaman ko ang unti-unting paggaan ng mabigat sa puso ko. Parang bawat salita na inilalabas ko ay unti-unting nagiging dahilan para mabawasan ang sakit at pasaning matagal ko nang dinadala. Hindi man madali, pero ang pagsusulat ko ngayon ay naging paraan ko para harapin ang mga takot, lungkot na ayaw mawala, at mga sugat na matagal nang nananahan sa loob ko. Malaking aral sa akin ang ginawa ng mga duwende. Ang mga pangyayaring nagdulot ng tagumpay at kabiguan sa buhay ko. Bagamat maraming hirap at sakit ang dumaan, hindi ko maikakaila na malaki ang pasasalamat ko sa mga karanasang kong iyan. Kahit na maikli lang ang panahon ng kasiyahan at swerte na hatid nila, naranasan ko pa rin ang sarap ng buhay. Ang pakiramdam na may pag-asa, may tagumpay, at may pagmamahal na sumasakop sa akin at sa pamilya ko. Yun ang mga sandali na hindi ko kailanman malilimutan. Kahit pa dumaan ang panahon at magbago ang lahat. Natuto akong pahalagahan ang bawat biyaya, kahit gaano man ito kaliit o kahaba ng panahon na naabot namin ang ginhawa. At kahit ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay, ang mga iyon ang nagturo sa akin kung paano maging matatag, paano magpatawad, at paano magmahal ng higit pa sa dati. Sa huli, dala-dala ko ang aral na yon, na kahit gaano man kalupit ang buhay,
May pagkakataon na nagbibigay saya at pag-asa. At iyon ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban at naniniwala na darating din ang mas magandang bukas. Sa ngayon po ay focus muna ako sa ginagawa kong maliit na negosyo, sari-sari store. At sa labas nito ay parang may talipapa, mga isda, mga tuyo, basta pang ulam. Binigyan ako ng kapatid ko ng maliit na kapital. Nagsimula lang ako sa tindahan hanggang sa nakakuha ako ng mga tauhan, mga tendera at tendero. At si tatay naman ay naging okay kami. Si tatay ngayon ay sumusundo sa mga mangingisda para iaangkat at saka ibahenta sa ginawa kong parang talipapa. Ako ang ginagawa ko, kung wala man ako sa kwarto, nasa kaha ako, nagsusukli lang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Basta ito lang ang maipapayo ko sa inyo. Kung ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, huwag kayong sumuko. Muli po, ako po si Mario. Ang tinatawag na nila ngayong Ungkol. Maraming salamat.